Attorney Sunny Matuna, magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinida dito sa Radyo na TV pa. Attorney. Magandang umaga, Orly. At magandang umaga rin sa milyon ninyong tagasunod sa radyo sa Double B. Maraming salamat sa maagang pagtanggap sa aming tawag dahil nung kahapon kasi naging paksa namin ito kung dapat na rin ba sigurong pagtuunan po ng pansin ang sweldo ng mga uring manggagawa sa kabila po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Halos lahat ay nagsabi talagang dapat ito'y mangyari na. Pero alam natin, ang binabanggit ng ilan, lalo na ng mga employer, kung magkakaroon ng pagtaas dahil sa digmaan, parang hindi yun, parang hindi yun mapapaninindigan dahil sa oras na matapos ang digmaan, hindi naman na pwedeng ibaba sa tamang, ibalik sa tamang pasweldo ang tinatanggap ng mga uri manggagawa. Ano ba ang, anong tingin nyo rito sa Federation of Free Workers, Attorney Sunny? Siyempre, yung presyo ay tumataas, ano? Pero yung sahod ay para bagang naipit sa parking lot. Hindi makaandar. Hindi tumataas, kaya luging-lugi po ang mga manggagawa. Kaya sinasabi natin na kinakailangan talaga madagdagan ang sahod ng mga manggagawa. Noon pa man ay 2024, 2025, sinasabi na natin na kinakailangang makarecover ang mga manggagawa at sa palagay natin ay 100 to 200 pesos yan. Kaya naglabi tayo ng 200 pesos wage hike sa Senado at saka sa House. So naipasa na yung 100, yung 200 sa House ay naipit naman sa BICAM. Kaya naiwan ang mga manggagawa. At ngayon po ay lalong-lalo na kinakailangan talaga. Kaya very urgent yung taas sahod. Maliban dyan, siyempre, kinakailangan natin na pag-usapan. Kaya last week, 2 weeks ago, ay nanawagan na kami sa gobyerno na isama ang mga manggagawa sa pag-uusap tungkol sa kasalukuyang krisis na hinaharap ng bansa. Alam naman natin na kinakailangan nating harapin ito at dapat pag-usapan ito ng employers, ng manggagawa, at ng gobyerno. So ang aming panawagan ay dapat kasama ang mga manggagawa sa pag-uusap. Anumang magandang programa ng gobyerno, kapag hindi kasama ang mga manggagawa, ay palagay ko baka ma-misunderstood pa yan. Kaya very urgent din yung aming panawagan na magkaroon ng National Tripartite Industrial Peace Council meeting, ang mga representante ng employer at ang representante ng manggagawa kasama ang Department of Labor at ang representante ng gobyerno. Attorney Sunny, balikan ko lang yung nabinbin na paano ka lang yung sa Senado 100 pesos additional wage hike, wage increase, arawang sweldo. Sa Kamara naman ay 200. Sabi nyo nga nabitin po ito. Dapat pala kasabay ng pagtalakay dito sa excise tax na dapat ibasura. Isinabay din pala dapat yung wage hike na yun para kahit paano hindi man naiiwan yung mga manggagawa, Attorney Sunny, ano? Tama ka kasamang Orly. Dapat kasabay po yun kasi minus na nga yung sahod ng manggagawa nang wala pang crisis eh. So double minus na ngayon kasi tumataas yung presyo ng gasolina. Ibig sabihin bumababa yung purchasing power para sa food, para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng ating mga manggagawa. Sa tingin ninyo, Attorney Sunny, kung sakali may pag-uusapan tayo sa ganit kasalukuyang sitwasyon, ano ang dapat na maging minimum wage ng mga manggagawa? Siyempre, yung ating dissenting trabaho talaga na may dissenting sahod, ang ating sinasabi 1,200 per day para sa 5 kasapi ng pamilya. Pero sabi nga namin ay bukas tayo sa pag-uusap. Kaya ang ating panawagan sa gobyerno, konsultahin nyo naman po ang mga manggagawa, huwag lang ang employer kasi halos araw-araw kasama ng gobyerno yung mga employer natin eh. Kaya para patas ang pag-uusap, pakinggan ang boses ng mga manggagawa sa isang National Tripartite Industrial Peace Council meeting. At hindi lamang sa NTIPC ang hiningi natin, ay pwede po ba na isama yung mga regional tripartite industrial peace council para yung mga nasa rehiyon na mga manggagawa ay kasama rin sa pag-uusap.
makausap at hindi sila maiiwan sa paglutas ng problemang ito na ang mabigat na weight nito ay nasa palikat ng mga manggagawa. Okay, bago ko iwan yung sweldo na yan, kasi binabanggit ng mga employer, isa o wala pa siguro 10% ng mga negosyante sa bansa ang kakayanin ng 1,200 pesos na daily minimum wage. Siguro yung karamihan po yan, 80 hanggang 90%, hindi kaya. Ano ang reaksyon nyo dyan, Attorney Sani? Kaya nga po yung aming proposal ranging from 100 to 200 hindi pa yan umaabot ng 1,200. Alam naman natin ang kalagayan ng ating ekonomiya, kaya palagay ko yung 100 to 200 ay Okay napag-aralan na yan ng Senado at ng House of Representatives. At least yun siguro pwede simulan, ipatupad na yun, Attorney Sani. Ano? Tama po kasamang Orly. Nitong nakalipas na araw, may mga sumusunod na 4-day work week. Kumusta yung may alam ka ba na private sector na sumunod na rin dito? Pagkakalam ko may mga ilan pero hindi ito pang kalahatan o national level na sumusunod na dito sa ginagawa ng gobyerno na 4-day work week. Pero sa palagay namin ay mahaba po yung 10 oras o 11 hours ka sa gobyerno from 6 in the morning hanggang or from 7 in the morning to 6 p.m. At mabigat-bigat yan kung yan po ay ating gagamitin sa manufacturing, sa construction at yung kinakailangan ng mabigat na muscle para sa trabaho araw-araw. Kaya yung aming proposal nga ay pwede nga yung kung regular work day ay 8 hours, yung aming proposal pag-aralan natin yung 6-day work hours na productive naman sa mga eksperimento sa ibang bansa. Kaya pwede ba nating eksperimentuhan yan at pag-usapan natin sa dito sa panukala naming National Tripartite Industrial Peace Council meeting. Pero Attorney Sani, sa ating labor force, gaano ba kalaki ang prosyento ng pwedeng magkaroon ng 4-day work week? Kasi talagang yung ibang mga negosyo, kinakailangan niya 6 na araw sa isang linggo may nagtatrabaho o may nagfa-function. Sa kasalukuyan ay wala kaming figure na masasabi, pero pwedeng pag-aralan ito ng siyempre yung mayroon tayong Bureau of Labor Statistics o may mga think tank yung ating Department of Labor na maaaring i-deliberate ito kasama ang mga manggagawa. Okay, well at least sa sektor naman ng manggagawa, yung mga tsuper, merong good news ngayon. May nakakasang ayuda po sa kanila. At pero taas pa ang pasahe. Naku, dagdag pa yan sa mga manggagawa. Yung taas pasahe na kanilang babalikatin araw-araw. Oo, siyempre kada araw yung piston humingi ng 5 pisong dagdag pesos o maging 18 pesos from 13 pesos. So dagdag yan na 20 pesos o 30 pesos sa makakaltas sa 695 pesos na daily wage sa Metro Manila. Alright. Anyway, Attorney Sani, kami nagpapasalamat. Magkakwento at magkabalitan ulit tayo dahil alam naman natin hindi naman siguro pwedeng maiwan yung mga sektor sa paggawa, labor sector sa gantong usapin. Dahil tayo ang babalikat, ang masaklap, tayo po madaling kunan ng buwis. Tama po kasamang Orly. Alright. Thank you sir. Magandang umaga po sa inyo. Sa ulitin po. Thank you sir. Mabuhay po kayo kasamang Orly at ang Double B. Kayo din po. Si Attorney Sani Matula, Pangulo po ng Federation of Free Workers, Chairman na nagkaisa Labor Coalition, ang inyo pong napakinggan. Manong hilingan, walang pinoprotektahan.